Amen. Okay, good afternoon everyone. Isang kagalakang muli na magkasama-sama po tayo. Sinasamantala po natin sapagkat bilang na po ang panahon na magkakahiwalay uli tayo ng halos isang buwan. Ano po? But I'm very happy because it is very obvious na ang church na ito hindi po talaga sa tao nakatingin. Amen? So, and that is very pleasing sa ating pong Panginoon. Just keep it up because I know na tinry naman po tayo na ang ating paglilingkod ay sa Diyos. Ano po? And I'm sure na na-appreciate nyo po yung effort na ginawa po ng inyong pastor na talagang, actually galing po kami sa, saang bansa ba yon? Sa Mexico. Okay? So, from Mexico po kami kanina. Okay, malapit na po sa LA yon, sa Los Angeles, Pampanga. So, nasa Mexico, Pampanga po kami kanina. And yung service po ng gawain po natin doon sa panguna ni Pastor Mark J. ay ang patungkol po sa legacy ni Pastor Alberto Due. Sapagkat siya po'y nasa Panginoon na. At yun po ay isang napakagandang gawain na atin pong i-recognize yung ginawa ng Panginoon at ginawa para sa Panginoon ng taong kanyang tinawag. Kaya napakaganda po ng service kanina. In fact, doon sa fellowship talaga, kundi ko lang po naiisip na 2:00 may service po tayo, talagang parang ang sarap magstay. Ano po? Sapagkat napakaganda po, very potential po ang gawain po doon sa Pampanga. Please continue to pray for them. Especially Pastor Mark J. sa kanyang pangunguna. Alam nyo naman po na siya ang ating pong in charge sa ministry sa Japan. Nakabalikat po ng ating pong missionary pastor doon, si Pastor Robert Berba. So panalangin po mga kapatid, ang malaking maitutulong po natin sa mga gawaing ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Amen? Kaya ang message natin, inspired po nung pong gawain po kanina. Just to tell you the truth mga kapatid, because of the many responsibilities meron po ako, dumating po ako doon sa time na para ma-lessen ng konti yung aking pong pressure. So sabi ko, pagka meron akong message na pwede kong gamitin sa parehong church na aking pagpapastoran, siguro hindi pride ang dapat ko pong pairalin doon, lalo na kasama ko lagi si Preacher Jojo at yung ilan sa mga kasama po natin na kung patatayuin ko po si Preacher Jojo, palagay ko po lahat ng po pwede kong sabihin, masasabi na po ni Preacher Jojo ano ho? So, siya po ang lagi kong kasama sa lahat ng aking lakbay ministeryo. Kaya sobrang na-appreciate ko po ang kung mawawala si Preacher Jojo, hindi ko alam kung ano gagawin ko mga kapatid. So, kaya salamat sa kanyang ministeryo. I really appreciate him. And please continue to pray for him. Pati yung parents po niya, pakipanalangin din po natin. Sapagkat katulad ng kaisipan ng inyong pastor, sabi ko sa kanya, nagkakaedad na rin yung mga magulang natin. Kaya para sa akin po, pagka may mga times na kailangan po siya ng kanyang magulang, I understand that. At yun po, isang bagay po na talagang para sa akin po, marapat lang na gawin sa mga magulang po natin na nag-aruga, nagmahal sa atin. Tatandaan nyo to, bago kayo nagkaroon ng pastor, may mga magulang na kayo. 'Di ba? So kaya hindi nyo po dapat gagawing magkakompetensya ang church, ang pastor, ang pamilya at ang mga magulang. Dapat mag-complement po 'yan. Kaya nga kapag kami mangliligaw sa inyo at magpapaligaw sa inyo, ang una kong tanong, alam ba ng magulang nyo 'yan? Okay? Kung alam ng magulang nyo yan, sino naman ako? Aalalay lang ako, gagabay ako, pero kung kayong mga ng magulang mo nagkakasundo, nandoon lang ako sa trabahong gagabayan ko po kayo. Ano po? So, kaya salamat po sapagkat napakabuti ng Panginoon na bigyan kanya ng mga helpers sa ministry. Fellow helper. Amen? Yung mga katulong po sa gawain ng Panginoon. Philippians chapter 4, please. Actually, kanina po, samantalang kami po ay nasa Legacy Sunday ng gawain po doon sa Pampanga, naisip ko po si PMO at naisip ko rin po si PEM. Okay? Sapagkat sabi ko, yung idea na yon, isang bagay na dapat din magpatuloy na magawa
para po sa mga nagbigay ng kanilang buhay para sa ministeryo, para kahit sino na po ang nagpapastor sa kanila pong mga iniwanang gawain, hindi lang sila basta nagpapatuloy, kundi dapat patuloy na nare-recognize yung mga bahagi nila sa buhay sa ministeryo. And that is one thing na talagang ikino-comment ko kay Pastor Mark J. na kung saan learner talaga siya. Talagang learner siya. Yung bang marunong siyang gumaya sa dapat gayahin at nagpapaturo po siya at napaka-ganda po ng resulta at bunga sa ministry po doon because even the people of God there, I can say that they are also learners. Kaya ang ating pong mensahe ngayon, ang title ko po is Learning How to Learn. Diba? Learning how to learn. Yung matuto tayo kung paano tayo matututo. Ngayon po, bago ko magsimula, kung meron po sa ating kalipunan na alam nyo na ang lahat, sige po, pwede na po kayong exempted ngayon. Pero kung alam nyo pong kailangan pa nating matuto, stay lang po tayo. Amen? Just stay, come what may. Amen? So sabi ko, may magandang special number pala doon. Just stay, come what may. So, nagpapalis lang po ng pagod mga kapatid. Kasi ako nagpapalis ng pagod, kayo naman gusto ko magpalis kayo ng antok, ha? Oo, so para naman parehas lang po tayo. Pagod ako, antok kayo, so kailangan kontrahin ko yung pagod ko, kayo naman kailangan kontrahin nyo yung antok ninyo. Lahat ng inaantok, pakitaas ang kamay. Ayan. So si Mother Pearl, hindi lang inaantok, honest pa, di ba? So inamin niyang inaantok siya. So kung si Mother Pearl ay medyo matutulog ngayon, naintindihan po natin dahil inaantok po siya. All right, so Philippians chapter 4, matatakal po natin halos ang kabuuan po ng chapter. Actually po, it is good for you to learn and to know na ang sulat na ito ni Apostol Pablo ay para magbigay po ng emphasis dito po sa aklat ng Philippians patungkol doon sa ang mga Kristiyano dapat nabubuhay sa kagalakan. Amen? As Christians, dapat mga rejoicing Christian tayo. At pag tinignan nyo po yan, sa personal studies ko po noon, nakikita ko po na ang Philippians, pagka inisa-isa nyo po, sa chapter 1, pwedeng rejoicing in suffering. Diba? Yung bang, kasi hindi lang tayo para manampalataya, kundi magtiis din naman, alang-alang sa kanyang pangalan. Di po ba? So, rejoicing in suffering. Sa chapter 2, rejoicing in service and in submission. Yung bang itinuro doon na dapat maging masaya tayo, hindi lang sa mga tiisin natin sa buhay, kundi sa mga paglilingkod natin at pagpapasakop sa Diyos. Hindi po magandang sumusunod nga tayo, pero mabigat naman sa kalooban natin. Pero sila po, niliwanag ni Apostol Pablo na mga masunurin po sila, at maganda po na sa pagsunod natin, may kagalakan tayong sumusunod. Amen? So tapos sa chapter 3, binigyang pansin po doon yung rejoicing in striving. Yun talagang ipinakita ni Paul na kahit matagal na siya, kahit naglilingkod na siya, kahit manggagawa siya, ang gusto niya talaga, magtumulin pa rin. Ibig sabihin, yung bang magsumikap pa rin, magpursige pa rin. And then, mga kapatid, napakaganda rin po na mai-consider po natin na dito po naman sa chapter 4, at ito yung medyo pag-aaralan po natin, yung rejoicing in supporting, di ba? So dahil dito po, makikita nyo, yung pala pwede ng mensahe na yon, di po ba? So dito po natatapos ang service natin mga kapatid. Di ba? Sa chapter 1, maganda na ang Kristiyano masaya sa mga sufferings na nararanasan natin. Dapat masaya tayo sa chapter 2, sa submission, sa pagpapasakop natin at paglilingkod natin. Sa chapter 3, habang nag-i-strive tayo, magpursige tayo ng may kagalakan din. And then sa chapter 4, mga kapatid, nililiwanag ko po sa inyo na dito po kinument niya ang Philippi believers sapagkat naging very supportive sa ministry. So, yun po mga kapatid. Kaya kung kayo po yung magkakaroon ng personal studies, po pwede nyo pong i-consider yan. Now this time, gusto ko pong basahin po natin ang sinabi lang po ng verse number 9 sa chapter 4. Again, the title of my message this afternoon, Learning How to Learn. Those things which ye have both learned and received and heard and seen in me do, and the God of peace shall be with you. For the second time, para kung inaantok man kayo, maalis ang antok,
basahin niyo po ang sinasabi ng verse number 9, and please, basahin niyo po ng malakas at maliwanag. Loud and clear. Everybody please, ready, begin. Let us pray. Dakilang Diyos, aming Amang Banal, muli po kaming nagpapasalamat at nagbibigay kapurihan sa iyo pong kataas-taasan at kabanal-banalang pangalan. Thank you so much, Heavenly Father, for saving us, for giving us eternal life. And thank you even for the privilege of serving you, of worshiping you in spirit and in truth. I pray, O Father, that this afternoon, as we listen to thy word, may you give us spiritual sensitivity. And may we be submissive, Heavenly Father, sa moving ng Holy Spirit. At nais ko po na ako po ay iyong patuloy na samahan, maramdaman ng mga tao po ang genuineness ng aking puso, na ang lagit-lagi ang ninanasa ko po ay ang maipangaral lamang ang iyong salita. Kaya sa iyo pong kalooban, ikaw po ang mag-accomplish nito sa buhay ng bawat individual, ayon na rin po sa amin pong mga pangangailangan. Nagpapasalamat po ako sa katapatan ng iyong mga anak, lalo na po sa mga mananampalataya na natutunan na sa usapan ng pagsamba sa iyo, hindi lamang po tuwing linggo ng umaga, kundi maging sa amin pong afternoon worship, maging sa amin pong prayer meeting, ay kanilang pahalagahan ang bawat pagtitipon. May you bless us this afternoon, Heavenly Father, and may your name be glorified in our midst once again. We praise you, we honor you, O Lord, in Christ's most precious name. Amen. Amen. You may now be seated. Napakaganda po ng sinasabi ng verse number 9. Sulat ni Apostol Pablo ito, particular sa church sa Philippi. Na ang sabi po niya sa mga mananampalataya, those things which ye have both learned and received and heard and seen in me do, and the God of peace shall be with you. Sa usapan po ng pagkakatuto, mga minamahal, tayo po'y matututo sa mga itinuturo po sa atin. Tayo po'y matututo sa mga ibinibigay po sa atin. Tayo po'y matututo sa mga napapakinggan po natin. At tayo po'y matututo sa mga nakikita natin. Yan po ang maliwanag na sinasabi niya sa verse number 9. Ang learning, napakaraming panggagalingan po niyan. I do not know kung kayo po'y particular. Because in my personal life, sa aking personal na buhay, masasabi ko po na pinili ko rin na maging learner. At ang learning, sa naintindihan ko po, as I continue on in my Christian life, ang learning po pwede po nating makamtan sa pamamagitan po ng orientation. We can learn by orientation. I-orient po tayo, mga kapatid. And then, we can also learn from observation. Matututo ka rin kung marunong kang mag-observe. Tama po? Hindi sa lahat ng bagay kailangan sasabihin sa iyo. Para ang learning mas mabilis, para po ma-develop yung pong pagkakatuto, matuto ka rin mag-observe. And you know what? Ito yung isa sa para sa akin naging very beneficial. Na natututo rin po ako through opposition. Minsan kasi, barang ang gusto natin buhay, paayon lang lagi ang tao sa atin. That is wrong. Hindi po pwede na sa buhay mo, lahat aayunan lang. At matututo ka kapag ka merong mga opposition. Because realize mo why they are opposing me. Diba? Bakit nila ako kinokontra? Bakit parang hindi sila sang-ayon sa akin? And then by that, magkakaroon ka ng evaluation. At kung ikaw ay may humble spirit, you can learn because sometimes maintindihan mo na hindi naman pala pasaway lang sila, kundi merong bagay na hindi mo nakita na nakita nila. Merong mga bagay na nare-realize nila na hindi mo nakikita. Kaya importante po na matuto tayo sa pamagitan ng orientation, observation, and also sa pamagitan ng mga opposition. Okay? And you know, ang nakita ko po, learning is an attitude. Diba? Para matuto ka, itama mo yung attitude mo. Pag ikaw yung isa sa mga pseudo-disciples, kaya sabi ko yung mga young people kanina, diba? Yung mga youth leaders, lahat nagpatotoo sila. Yung mga, diba? Youth leader,
At yung huli, yung cute leader, di ba? Nagpatotoo din yung cute leader natin kanina. Okay? So, alam nyo mga kapatid, pag iniisip ko po, nung matagal na panahon na po, in fact, minsan nakaka-attend dito, yung pong, meron pong pinadala sa church namin before, na nag-conduct po ng leadership training, and then, yung mga itinuro nila, alam nyo po, hanggang ngayon, napapakinabangan ko. So para sa akin po, ang laki-laki ng maitutulong ng tamang attitude sa ating pagkakatuto. Amin pong napag-aralan noon, na ang mga marka ng pseudo-disciples, alam niyo po yung pseudo, di ba, false. Yung mga false disciples, ang pinakamatindi po dyan, si Mr. I Know It All at saka si Miss Teach Me Not. Okay? Si Mr. I Know It All, wala ka nang kailangan sabihin sa kanya, lahat alam niya eh. Di ba? Hindi na po matututo yan. Pagka ang tingin mo sa sarili mo, alam mo na ang lahat. Yan po ang masasabi nating palatandaan na hindi ka na matututo. Kasi kung ang tingin mo sa sarili mo, alam mo na ang lahat, hindi ka na makikinig at hindi ka na magbibigay pansin sa mga po pwedeng matutunan mo pa sa ibang tao. Why? Because you think, alam mo na ang lahat. Ito naman si Miss Teach Me Not. Diba? Yung sino ka? Bakit mo ako tuturuan? Huwag mo akong sabihan ng gagawin ko. Naintindihan niyo po? So I hope na hindi yan ang maging attitude natin. Now let us learn this afternoon kung paano tayo matututo. So nililiwanag ko po ho, ito po yung sinabi niya, those things which you have both learned and received and heard and seen in me. Matututo ka doon sa itinuturo sa iyo, matututo ka doon sa mga binibigay sa iyo, matututo ka doon sa naririnig mo, at matututo ka doon sa nakikita mo. Kaya gusto kong makita nyo ang tatlong bahagi dito po sa chapter 4. Okay? Una po, the given exhortation. Okay, the given exhortation. Tingnan niyo po ang sabi ng verse number 1. Therefore, my brethren, dearly beloved and longed for, my joy and my crown, so stand fast in the Lord, my dearly beloved. I beseech Euodias and beseech Syntyche, that they be of the same mind in the Lord. And I entreat thee also through Yokefellow, help those women which labored with me in the gospel, with Clement also, and with other my fellow laborers, whose names are in the book of life. Rejoice in the Lord always, and again I say, rejoice. So dito makita nyo, mga kapatid, na doon po sa given exhortation, bali ang focus ko po dito is the instruction. Di ba? The instruction. So yung pong exhortation ni Paul is about his instruction dito po sa church na ito. And please listen, this is applicable to us. Bakit? Church din po tayo eh. Diba? So kung ito po ay minimensahe sa mga taga-Pilipos, maniwala kayo sa akin na ito po mga kapatid ay pakikinabangan din natin sa church natin. So isang bagay na pinakikita niya dito is about harmony. Ang sabi niya, si Euodias at saka si Syntyche, pinakikiusapan ko, magkaisang isip kayo. Ang ibig sabihin mga kapatid, importante po sa exhortation na ibinigay ni Apostol Pablo, ang instruction, magkasundo kayo. Naririnig niyo ako? Magkasundo kayo. At alam niyo po ba mga kapatid, kung sino po si Euodias at kung sino si Syntyche? Hindi po sila ordinary. Ito yung mga nalalagay sa leadership. Ito po yung nasa prime sa usapan po ng takbo ng ministeryo. Mga masasabi po natin na inaasahan sila na sila po ang dapat nagkakasundo at nagkakaisa. Sinasabi ko na po sa inyo ng diretsahan kung sa ating pong gawain, kung mismong ang mga tagapanguna, kung sino ang mga inilalagay na tagapanguna ay hindi magkakasundo, malaki ang magiging problema. And it takes spirituality for us to somehow apply this. Kasi hindi lang naman tayo magkakasundo kapag kami pride eh. Diba? Bakit? Kasi kapag kami pride, hindi willing mag-reach out. Kapag ka po may pride mga kapatid, makikipagmatigasan. Tandaan nyo po na sa usapang gawain ng Panginoon, relationship is very important, and that is the reason why I always want to exhort our brethren, hey, magkaisa tayo ng isip at puso. Bakit pa tayo hindi magkakasundo? Kung lahat naman tayo ang tinatakbo natin, mapaayos lang ang gawain ng Panginoon.
Ba't kailangan natin magpaligsahan? Ba't kailangan natin magpatigasan? Bakit kailangan natin magkampi-kampi? Ba't kailangan natin magkanya-kanya? At yan po ang kahit kailan, hindi ko gustong itolerate sa gawain ng Panginoon na magkakampihan tayo, magkakanya-kanya tayo. Gusto kong malaman nyo na tayo po'y iisa sa Panginoon. Kaya dapat ang i-develop natin is the harmonious relationship. This is about harmony. And this is about helping. Tulungan, mga kapatid. Tulungan. Alalayan po tayo. Sabi ko nga, napakaganda sapagkat ipinararamdam ni Apostol Pablo, ang sabi niya, help those women. Mga fellow laborers, mga fellow helpers. Kaya sa gawain po, hindi lang tayo basta nagkakaisa. Dapat nagkakatulungan tayo. Diba? Dapat tulungan tayo. Mga kapatid, isang bagay na gusto kong aminin sa inyo. Kung tayo man po ay nakakakita ng mga accomplishment sa ministry ito, isang bagay ang tatapatin ko kayo. Kung hindi sa mga kabalikat ko, kundi sa mga katulong ko, kundi sa pastoral staff natin, kundi sa mga preachers natin, kundi sa mga deacons natin, kundi sa mga leaders natin, mga kapatid, hindi ko kakayanin ang gawaing mag-isa. That is the reason why I am very appreciative, mga kapatid, sa mga katulong at kabalikat sa gawain ng Panginoon. Amen? Ang sarap isipin na yung mga ministeryo natin sa church, may mga katuwang at kabalikat na tayo. Diba? Mga kapatid, this is about harmony in the ministry. Diba? Helping. Diba? It's other in the ministry. And this is about happiness in the ministry. Diba? Sabi niya, rejoice in the Lord always. And again, I say, rejoice. Let your moderation be known unto all men. The Lord is at hand. Mga kapatid, tingnan niyo po, magalak ka lagi sa Panginoon at sinasabi ko, mga galak tayo. Mga kapatid, yan po ang nais kong matutunan natin kay Apostol Pablo sa kanyang exhortation. You know why? Alam niyo po ba na ang Philippians ay isa sa kanyang mga church epistles? Ang ibig sabihin, hindi siya nasa magandang kalagayan. Naririnig niyo ako? Hindi maganda ang kalagayan niya. Siya po ay nasa kalagayan na ibinilanggo po siya. Sa alam nating ang usapin ay ang pangangaral at ang paglilingkod sa Panginoon. And sometimes, we tend to justify ourselves na maging negative at maging bitter kapag ang tingin natin, ang ganda-ganda ng ginawa ko, tapos ganito pa ang igaganti sa akin, ganito pa isusukli sa akin. Naririnig niyo ako, mga kapatid? Diba? So, importante po yung attitude na sa anumang sitwasyon, huwag niyong bigyan ng dahilan ang sarili niyo para malungkot, mga kapatid. Kaya sinasabi ni Paul yan, because being human, that is our tendency that if we will experience difficulties or even trials sa buhay po natin, ang tendency natin bilang tao, malungkot. Di ba tayo nga, kahit sa service, ayoko nung parang mga wala kayo sa sarili. Di ba? Kapag ka nagsa-service tayo, gusto ko maramdaman na nandiyan kayo eh. Tama po? Kasi hindi ako use. Doon po sa service na dry. Yung ang mga nakikinig sa iyo nakatulala lang, ayoko nang ganun eh. Bakit? Mga kapatid, sapagkat kung ikaw ay Kristiyano, ang pinakamasayang bahagi sa iyo, yung kakain yung kaluluwa mo, yung makikinig ka ng preaching. At ang delight natin bilang Kristiyano ay ang sumamba, magpuri at maglingkod sa Panginoon. Kaya hindi po tinotolerate sa church na ito ang katamlayan, mga kapatid. Diba? Dapat rejoicing Christian tayo. Oy, pagka may blessing naman po kami, ang saya-saya naman namin na. Eh, ito nga, ang pinakita ni Pablo eh. Rejoice in the Lord. Pag may blessing, rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. And sometimes, that is very hard to understand. How come? How come? You know why? Because if you are a genuine believer, dapat maintindihan mo yung Romans 8:28. Na kahit yung iniisip mong negative, pag ang attitude mo tama, blessing yan. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Kaya kung may sitwasyon sa buhay mo na dinadala ka sa kalungkutan, ito po ay indikasyon or implication na hindi mo naintindihan yung gustong i-accomplish ng Panginoon.
sa nangyari sa buhay mo. Kaya ang nagiging attitude ng iba at ang nagiging tendency, mag-complain. Darating ka dun sa point eh. Ayoko na kasi, di ba, parang hindi na ako tinigilan ng problema sa buhay. Parang hanggat hindi mo natututunan ang tamang attitude, ganyang kalulumpuhin ng dyablo. That is why this afternoon, matuto tayo kung paano tayo matututo na maging masaya sa lahat ng sitwasyon sa ating buhay. Amen? Kristyano, naniniwala ba kayong walang tsamba sa Panginoon? Di ba? Yung bang ang idea parang nagkataon lang, parang nangyari lang. Walang ganun. Pagka Kristiyano ka, nagkakatagni-tagni. Grabing Tagalog yan, ano ho? Nagkakaugnay-ugnay. Malalim pa rin, ano ho? Nagkakatulong-tulong. Ayan, gumagaang na po. O basta, all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Okay? Naintindihan naman natin yun eh. Individual. Si Joseph. Kung gagamitin natin example si Joseph, kami mensahe lang sa kanya sa panaginip na siya ay pagpapalain. Pero pagkatapos ng pangyayari, ano na? By sight, puro salungat eh. Sabi mo, Panginoon, titingalain ako. Sabi mo, tataas mo ako. Tapos, pag-uwi ko sa bahay ko, pagkakaisahan ako ng mga kapatid ko. Diba? Ibebenta ako at gagawin akong alipin. Paborito ako ng daddy ko, paborito ako ng tatay ko, tapos ibebenta ako, magiging alipin ako. Hindi basta alila, alipin, mga kapatid. E di napunta siya kay Mr. Potiphar. Palibhasa maganda pagkatao ni Joseph, naging katiwa-tiwala. Diba? At dahil katiwa-tiwala, ginawang katiwala. Yun po yun eh. Diba? So, mga kapatid, just try to think. Itong iniisip ko. Kung ikaw ba si Mr. Potiphar, pagtitiwalaan mo ba si Joseph nang wala ka pang napatunayan? Hello? Nakakasunod kayo? Kaya talagang pag nakatulog pa kayo sa ganitong pag-uusap, ewan ko na lang talaga. Talaga lang gusto nyong matulog, di ba? Minsan nagdududa ako sa mga naka-shades eh. Hindi naman. Hindi. Si Brother JB ang isa sa laging gising yan, di ba? Patunayan nga natin, tingnan ko. Ayun, nakita mo? Gising na gising. Kami mensahe lang, pagpapalain siya, pinagkaisahan ng mga kapatid niya. Tapos, naging katiwa-tiwala, pero sa kabila ng katapatan, inakusahan pa ng hindi birong akusasyon. At ang katibayan niyan, mga kapatid, naihabla at naipakulong. Baka kung ikaw si Joseph, baka punong-puno ka na ng drama sa buhay. Ito ba, Panginoon? Ito ba yung sinasabi mong blessing? Ito ba yung sinasabi mong pagpapalain mo ko? Ito ba yung sinasabi mong iaangat mo buhay ko? Di bali na ako mahirap. Sana hindi mo pinayagan na mapagbintangan akong rapist. Alam niyo yun, yung nakasuhan siya ng rape dahil sa hindi niya ni-rape. Ano ho? Yung gustong magpa-rape, mga kapatid. And then, nakulong. Sino sa inyo nakakatanda ng mensahe ko about Joseph? The unreasonable brothers. Di ba? Joseph experienced his unreasonable brothers. His unjust boss. And the unreliable butler. Pero mga kapatid, kung iisipin niyo po yung storya ni Joseph, matamis isipin, naging prime minister siya, tama? Siya po ay nakarating sa kalagayan. Imagine, sa Egypt, siya po ay naging prime minister. Wow. Pero alam niyo bang hindi mangyayari yun kundi siya nakulong? At alam niyo po bang hindi naman siya makukulong kundi siya ay nakusahan ng rape? At hindi siya nakarating sa bahay ni Potiphar? At alam niyo po bang hindi naman siya makakarating sa bahay ni Potiphar kundi nagkaisa yung mga, kaya hindi tsamba yun. Yun ang nangyayari sa buhay mo, hindi tsamba. Itama mo lang attitude mo. Makinig ka lang sa exhortation ni Apostol Pablo na sa lahat ng sitwasyon ng buhay mo, be happy. Amen? Ayan, meron na naman tayong pang-special number niyan. Kasi yung just stay, come what may special number tayo. Ito naman, be happy. Don't worry. Di ba? Happiness.
That is the exhortation. The given exhortation, mga kapatid. So ito po ang instruction ni Paul sa kanila. Magkaisa kayo ng pag-iisip, magtulungan kayo, maging masaya kayo, di ba? At magsilakad kayo ayon sa kalooban ng Panginoon. So yun po ang ating pong unang bahaging makikita. So the second point that I would like to give is about the godly example. Learning how to learn sa pamagitan po ng given exhortation. Ikalawa, sa kanya pong godly example. At dito po pumapasok mga kapatid, yung idea po. Diba? Hindi ko na tinuloy-tuloy, pero kabisado nyo na yung 6 and 7 kanina eh. Diba? Yung be careful for nothing but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God, and the peace of God which passeth all understanding shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Finally, my brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue and if there be any praise. Ang sabi niya, think on these things. And then sa verse number 9, pansinin niyo po, godly example. Those things which ye have bought, learned, and received, and heard, and seen in me, do. And the God of peace shall be with you. Kasi, alam niyo po, dahil Legacy Sunday nga po doon, kaya ko po naibigay itong message na ito. Sabi ko sa mga members, alam niyo yung isang bagay na magandang ating pong ma-recognize? Meron tayong sinundan. Meron naghanda ng daan. May nagpakita sa atin ng magandang halimbawa. Kaya kami mga pastor, yun din ang magandang paalalahanan namin sa isa't isa. Kasi hindi po pwedeng magaling ka lang. Hindi po pwedeng malakas ka lang sumigaw. Hindi po pwedeng palaturo ka lang. Maganda rin para talaga sa ikatututo ng mga gustong matuto. Mga kapatid, pakitaan mo rin sila ng halimbawa na pwede nilang sundan. At siyempre po, pag example ang pinag-uusapan, dapat godly example. So kaya kung kanina po sa given exhortation, sumentro tayo sa instruction, now this time, sa godly example, doon naman tayo sa influence. Alam niyo po, pagka malungkutin kayo, parang hindi ako pastor niyo. Masayahin ako mga kapatid eh. Masayahin po ako. Ako abutan lang, ang saya-saya ko na eh. Kayo ba, pag inabutan, hindi kayo masaya? Mga kapatid, yung makita ko lang po kung gaano kaaktibo ang mga kabataan natin, yung makita ko lang po na lahat ay gumaganap sa kanilang gawain, yung makita ko lang po na ang bawat membro ay merong magandang samahan sa isa't isa, mga kapatid, yun po yung mga pawang nagbibigay ng kagalakan po sa akin. No, tingnan niyo po yung confidence ni Paul, yung courage niya na sabihin sa kanila yung mga natutunan niyo sa akin. Mahirap sabihin yung wala naman talagang natutunan sa iyo. Nakuha niyo po? Baka bigla sumagot, bakit? Ano ba natutunan namin sa iyo? Diba? Yung tinanggap niyo sa akin. Bakit? Ano ba binigay mo sa amin? Yung narinig nyo, yung nakita nyo sa akin. O sige nga po, pastor, kung ang magiging basis namin, yung nakita namin sa inyo, ano po nakita namin sa inyo? Paano kayo magiging masipag ng miyembro ko? Nakikita nyo, tamad ang pastor nyo. Kaya sabi ko, kinikiliti nyo tenga ko, na kapag pinupuri ko kayo at sinasabi kong sisipag nyo naman, sasagot kayong bigla, nakakahiya pong maging tamad sa nakikita naming sipag ng pastor namin, di ba? Ang tamis sa puso pagka alam mo kaya pala kayo masipag, medyo kahit papano pala, nai-impluensyahan ko kayo. Tingnan nyo yung pastoral staff natin. Ang sisipag, mga kapatid. Tingnan nyo yung youth leaders natin. Tingnan nyo yung mga kabataan natin. Tingnan nyo po yung music director natin. Yung mga, di ba, sobrang nga tayo minsan sa activity. Ang sisipag natin, mga kapatid. And I believe, magandang indikasyon yun. Mahirap pong hamunin ko kayo sa soul winning na hindi ako soul winner. Mahirap pong hamunin ko kayo sa giving na hindi ako giver. Mahirap po na gusto kong maging masaya kayo na hindi ako masaya. Mahirap po na turuan ko kayo ng katapatan nang hindi ako tapat. Mahirap po na mag-expect ako na maging active kayo kung hindi po ako aktibo. Mga kapatid, that is exactly what we can learn from this great man of God. His example is really
convincing. Ang tindi. Yung halimbawa, kaya si Pablo, kayang-kaya niya sabihin, follow me as I follow Christ. Sa Thessalonian Church, di ba, ang lagi nabibigyan natin ng pansin doon, yung sinabi po mula verse number 5 ng 1 Thessalonians chapter 1. Di ba? For our gospel came not unto you in word only, but also in power and in the Holy Ghost and in much assurance, as you know. Di ba? Malinaw po mga kapatid, ang sabi niya, what manner of men we were among you for your sake. And ye became followers of us and of the Lord, having received the word in much affliction with joy of the Holy Ghost, so that you were ensamples to all that believe in Macedonia and Achaia. For from you sounded out the word of the Lord, not only in Macedonia and Achaia, but also in every place. Your faith to God words is spread abroad, so that we need not to speak anything. Pasensya na kayo pag hindi ko na binabasa. Ha? Nangingiti na yung ilan sa mga nakakakilala sa akin. Kasi pag binabasa ko, nakakabulbul pa yung sinasabi ko eh. So ang gusto ko pong i-point out mga kapatid, tingnan nyo po kung paano na yung mga gumaya kay Apostol Pablo, naging commendable sila, mga mananampalataya. Kung meron tayong impluensya na papayagan sa buhay natin, doon tayo sa godly influence. Kapag ikaw ay may nakakadikit na negatibo na ang sinasabi, na hindi na magiging healthy sa usapang relasyon natin sa ministry, you better avoid that, because I can say that influence is not godly influence. Ang masarap makadikit mo, yung pag nakalapit mo, magiging aktibo ka sa Panginoon, magiging positibo ka sa ministry, magiging faithful ka, ha? Maganda ang magiging epekto sa iyo. Pero kapag ang nakausap mo ay magkakaroon ng dahilan para magkaroon ng hidwaan, magkaroon ng conflict, magkaroon ng division, that is not healthy. Ako hindi po lahat ng sinasamahan ko ang ibig sabihin na nun, aregladong-areglado. Ang naging prinsipyo ko po, I just need to know my ground and the people around. Basta ang mahalaga sa akin, alam ko kung saan ako nakatayo at saan ako dapat tumayo at kilala ko yung mga taong nasa paligid ko. Kung alam mo nang itong si brother, tuwing makakausap mo, puro alimoom ang lalabas sa bibig, kakabagan ka niyan. Kung alam mo nang si sister, pag nakausap mo, division ang mangyayari. Criticize dito, criticize doon. Ang tanong, ano magiging epekto sa iyo nun? If you will allow that in your life, hindi ka na masusurpresa kung kapag ka nagsalita ka, gano'n na rin ang lalabas sa bibig mo. Diba? Kaya nga lagi kong pinapaalala sa inyo, ano po magagawa ko, Pastor, Bishop? Kung lahat ng may problema sa church, ako ang paborito nilang lapitan. Di, simple lang ang sasabihin ko sa iyo, maganda rin tanungin mo ang sarili mo, bakit ikaw ang paborito nila? May enjoy mo bang magsalita doon sa taong ayaw makinig sa iyo? Baka kitang-kita nila kasi na kapag kasasagap ka, enjoy na enjoy ka. Diba? Tuwing magkakaroon sila ng mga negatibong bagay, parang ikaw yung, yan ang delikado sa church, yung mga playing hero, mga kapatid. Opo, yung parang mas matindi pa siya doon sa pastor niya. Alam mo, talagang, sister, talagang tingin ko, tatandaan niyo po ito, hindi po nakakatulong kapag tayo po ay sumasagap ng alimoom. Kakabagan tayo. Alam niyo ibig sabihin ng kakabagan? Hahanginin ang tiyan niyo. At siyempre, hindi naman pwedeng nandyan yan. Isisingaw mo yan. Pag sumingaw mo yan, disgrasya na ang kapaligiran. Nararanasan namin yan. Hindi ba, minsan sa biyahe, kapag hindi ka makapigil, naku, mabigat po yan. Lalo na kapag sagap ka ng mga kung ano-ano. Naintindihan niyo po? Pili tayo ng impluensya. Amen? Pili tayo ng impluensya. Tatandaan niyo po ito, na ang evil communication, diba? Corrupting good manners. Pagka nakawilihan nyo na ang pinag-uusapan nyo negatibo, makinig kayo mabuti kasi baka nangyayari sa inyo to, na pag nagkukwentuhan kayo, yung isa pinagkukwentuhan nyo. Mga kapatid, Christian church tayo.
Ha? At pag dumadalo tayo, ang linaw nung sabi ng Hebrews 10:25, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, ang sabi po doon, but, hindi po chismissing one another. Hindi po criticizing one another. Ang sabi po, exhorting. Tapos aaten ka, may naka-fellowship ka, ang ka-fellowship mo, pinag-uusapan nyo, kapintasan ng iba. Mga kapatid, putulin. Hindi magandang impluensya yun. Kung hindi mo kaya na kapag ka merong hindi kaayos mo, nakausapin siya, wala kang dahilan at tamang dahilan para kausapin mo ang iba. Because ang biblical way, you talk to the person and you tell him or her kung ano man ang laban mo sa kanya. At pagkatapos nun, iayos. If it be possible, as much as lieth in you, live peaceably. Pag sinabing with all men, ito ba yung sa mga mababait lang sa'yo? Kailangan pa bang sabihan kang live peaceably sa mga mababait sa'yo? Di ba? Ang linaw-linaw. Ang sabi niya, if it be possible, as much as lieth in you, live peaceably with all men. Ang ibig sabihin, sa lahat, merong mga personality conflict, merong mga differences, different point of view, different perspective. Hanggat kaya mo, ang sabi po, gawin mo ang lahat ng posibleng magagawa mo para maging maayos at payapa ka sa relasyon ng isa't isa. Kahit pastor niyo po ako, pag kami napansin na po akong tumahimik na tao, na parang naging kakaiba sa dati niyang, hindi ako mapakali hanggat di ko po kinakausap. At alam niyo, kahit wala naman akong alam na problema, tatanong ko, meron ba akong nagawa o nasabi sa iyo na posibleng, kaya hindi humahaba. Di ba? Ay, hindi po. Pastor, wala naman po kayong, kasi kapatid, nag-aalala lang ako dahil hindi ako sanay na tahimik eh. Dapat ganun yung takbo ng isip. Hindi ka pailag sa ikakaayos. Dapat lagi ay nahanap mo yung ikakaayos. At sinasabi ko po sa inyo mga kapatid, importante po ang godly example. So matuto tayo kung paano matututo. Una, sa ibinigay na exhortation, makinig tayo sa instruction. Ikalawa, sa godly example, yung influence na tama. Those things which ye have both learned and received and heard and seen in me, do, and the God of peace shall be with you. And then, thirdly, the great encouragement. Matuto rin po tayo sa great encouragement dito. Mga kapatid, ang gusto ko naman sentrohan dito, yung incentives. Ano ba sa Tagalog? Yung eksaktong salita ng incentive sa Tagalog. Meron ba nakakaalam sa inyo? Filipino professor, doctor, what is incentives in Tagalog? Oh, yan. Ang laki ng problema nyo, ha? Benepisyo. Yung, Pero naintindihan nyo yung sinasabi ko? Diba? Hindi nyo man maeksakto ang salitang Tagalog ng incentives, yung mapapala, yung magiging pakinabang, yung magiging balik, yung magiging, tama po? So matuto tayo kung paano tayo matututo doon sa makadiyos na encouragement patungkol sa pakinabang. And in verse number 10, the Apostle Paul expressed his heart to them. But I rejoice in the Lord greatly that now at last your care of me hath flourished again, wherein we are also careful, but I lack opportunity. Not that I speak in respect of one, but I have learned, for I have learned in whatsoever state I am therewith to be content. I know both how to base and I know how to abound. Everywhere and in all things I am instructed, both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need. Heto ngayon yung commendation niya. Tingnan niyo ang sabi niya. Diba? I can do all things through Christ, which... Kaya huwag niyo sasabihin pagka, alam mo, kaya naman ako ganito, walang-wala kami. Di ba? Yung idea po minsan, na para bang ang tamang panahon lang na masigla kapag ka meron.
Mga kapatid, yung panahong medyo mahirap, doon medyo mahahayag lalo yung gagawin ng Diyos eh. Amen? Mga kapatid, yung Macedonian churches, kaya sila naging commendable kasi well-emphasized doon eh. Na ang sabi po, how that in a great trial of affliction, the abundance of their joy and their deep poverty abounded unto the riches of their liberality. For to their power I bear record, yea, and beyond their power, they were willing of themselves. Diba? Ganun yun. Hindi lang sa, nasa matinding karukhaan sila. Mga kapatid, si Pablo, ito sinasabi niya, alam niyo, tuwan-tuwa ako sa ginawa niyo. Na talagang yung pagmamalasakit niyo, damandam ako. At ang sabi ni Apostol Pablo, sa ganung klase ng gawain, binibigyan natin ng dahilan ng Diyos para tayo pagpalain. Diba? Kasi kinuwento pa niya eh, na tumanggap ako, kung tutuusin, okay naman ako dahil tumanggap ako kay Epaphroditus eh. An odor of a sweet smell, a sacrifice well-pleasing unto God. Yan ang sinabi niya. Nililinaw niya kasi, mga kapatid, eto tatandaan niyo po, yung matutunan nating sumuporta sa gawain o sa manggagawa ng Diyos, ang dapat maging malinaw sa inyo, hindi dahil sa ang gusto ni members. Kung na-observe niyo po ako, kung gusto ko ang pag-uusapan, ano po gusto ko? Magbigay ng higit kaysa tumanggap. Sangayon po ba kayo doon? Nakikita niyo po ba yun? Na-observe niyo po ba yun? That is always my desire. Pero kahit ganun ang desire ko, hindi ko pwedeng sirain yung prinsipyo. Na kung saan, talagang ang kalooban ng Diyos, ang mga mananampalataya, malinaw sa Galatians 6:6, mga kapatid, let him that is taught in the word communicate unto him that teacheth in all good things. So tinuro ng Bible yan. Ang sabi po ng Bible sa 1 Corinthians chapter 9 and verse number 7, who goeth a warfare anytime at his own charges, who planted a vineyard and eateth not of the fruit thereof, and who feedeth a flock and eateth not of the milk of the flock. So meaning to say, the Apostle Paul, di ba, would like to teach them na talagang tama yung ginawa nyo. Bakit kinailangan pa na sabihin po ni Paul sa 17? Pansinin niyo po, Philippians 4:17. Bakit pa niya sinasabi ito? Na minsan talagang pag inisip mo, di ba? Parang, totoo kaya yun? Anong sabi niya? Not because I desire a gift, but I desire fruit that may abound to your account. Oh, para mas maging kapating paniwala sa kanila, tingnan niyo po yung sabi ng 18. Di ba? Sa verse number 18. But I have all and abound. I am full, having received of Epaphroditus the things which were sent from you, an odor of a sweet smell, a sacrifice acceptable, well-pleasing to God. Di ba? Ito na po yung incentives. Sa verse 17, not because I desire a gift, but I desire fruit that may abound to your account. Sa verse number 19, sabi niya, but my God. Pag may ginawa po kayo sa pastor, wag po kayo sa kanya nakaabang. Si pastor, binigyan ko ng ganito, hindi man lang ako binalikan. Wala man lang binigay sa akin. Pagka ang pastor po, yun ang tatrabuhin nyo, ibibigay sa inyo. Kung ilan ang miyembro, saan kukuha si pastor ng ibibigay? Sa buhay natin, hindi naman tayo para magkailaan na. Yung mga marunong sa inyong mag-bless sa pastor, umiikot lang po yung blessing. Naintindihan nyo po? Ha? Kaya doon sa mga nakakaranas ng kagandahang loob ko po, galing din po yan sa mga nagpakita ng kagandahang loob sa akin. Umiikot lang po yan. Kasi ang blessing, hindi sinasarili po yan, mga kapatid. Di ba, masarap isipin na hindi lang yung miyembro ang nag-iisip ng welfare ng kanilang pastor. Maganda na yung pastor, iniisip din yung welfare ng kanilang members. Hindi po pwedeng makinabang lang kami at the expense of the members. Kaya palagay ko, kaya love na love nyo rin ako kasi daman-daman nyo po yan, di po ba? That I am always thinking of the welfare of the members of our church. At alam ko, kaya rin ako bine-bless ng Diyos kasi alam niya na ang gusto ko rin gawin sa blessing kung sino yung mga po pwedeng matulungan po natin.
Yun po ang kalooban ng Diyos eh. At alam niyo po, sa lahat ng ginagawa natin, hindi tayo sa tao umaasa. At sa lahat ng ginagawa niyo para sa pastor, ang sabi ng Bible, but my God shall supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. Pag pinag-usapan natin to, wag ang iniisip natin lagi, yayaman tayo, materially o financially. Marami pong blessing na higit sa pera. Minsan kasi yung iba, pagka nagpatotoo, para bang ang blessing, material lang mali. Alam niyo po ba na yung mga pinapatotoo nating material blessing, yung mga unbeliever at ungodly, meron din po niyan at mas magaganda pa kaysa sa kung ano yung meron tayo. So kaya kung sasabihin, yun ang bless, di mas bless sila. Kaya nga sinabi ng Bible fret not thyself because of evildoers, neither be thou envious against the workers of iniquity, for they shall soon be cut down as grass and wither as a green herb. Diba? Kaya sabi po nung Psalmist sa 73 naman ng Psalm, talagang napakamangmang ko na nainggit ako sa kasaganahan ng masasama. Kahit Christian ka, kung ang mentality mo ng blessing, pera, kung ang mentality mo ng blessing, financial, mag-iisip ka na hindi ka pinagpala. Samantalang yung buo ang pamilya mo, samantalang yung masaya ang takbo ng buhay ninyo, na natutugunan kung ano yung pangangailangan nyo, kahit hindi kayo marami, mga kapatid, basta kayo nakakasurvive at sinusustain ng Panginoon, blessing po yan. Mga kapatid, ang great encouragement dito, may incentives Minsan dito natin inaabangan. Nagpakatapat ako. Bakit parang ang hirap pa rin ang buhay namin? Hindi ba mga kapatid? Sabi nga niya, not because I desire a gift, but I desire fruit that may abound to your account. Saan account ba yan? Mga kapatid, hindi tayo panglupa lang, may kabila. Minsan kung mabuhay tayo, parang hanggang dito lang tayo sa lupa, kaya ang gusto natin magpakasasa dito sa lupa. Mga kapatid, di bali na tayong hindi masagana dito sa lupa, basta pagharap natin sa Panginoon. Marami tayong impok. Kaya ang sabi, huwag kayong mag-ipon ng kayamanan sa lupa na nananakaw, kinakalawang, nasusunog, kundi mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit. Kaya yung incentives na sinasabi natin dito, ano yung lagi kong binabanggit sa inyo? Sa inyong pagtatapat, sa inyong pagbibigay, sa inyong pag-una sa Panginoon, pagpapala na sa lupa, gantimpala pa sa kabila. Amen? Oh, yun po yung great encouragement doon. Yung incentives. Nakasunod kayo? Sino mga nakapag-notes? Ayan. Ako, pwede na ako mag-notes ngayon. Kasi dati kaya ayoko mag-notes, sasabihin nila sa akin, si Bishop, pa-notes pa. Ngayon, di na nila pwedeng sabihin yun kasi mukhang magaganda. Ang bilis ng loading Kuwang-kuwa. Mga kapatid, nakasunod kayo? Learning how to learn. Una, sa given exhortation. Yung instruction na ibinigay. Pangalawa, sa godly example. Ito yung influence. Pangatlo po, great encouragement. At ito po yung incentives. Matuto kayo na hindi po pwede na may gagawin kayo para sa Panginoon, sa gawain ng Panginoon, na ganun lang yun. Merong incentives, mga kapatid. Kaya naaalala ko po na nung ako po'y nagpasya na magsuko ng buhay, yun po ay naging malaking masasabi nating issue sapagkat ang pananaw ng iba, nag-aaral ka, meron kang future, meron kang ambisyon, iiwanan mo yan, susunod ka sa tawag ng Panginoon, saan ka mag-aaral? Ano gagawin mo dyan? Ano mararating mo dyan? Sasayangin mo buhay mo. Ganun ang pananaw nila. Pero mga kapatid, ang tunay na incentives, Diyos ang nagbibigay. Opo. At ibang klase pag Diyos ang nagpala. Amen? Pagka ang Diyos ang nagpala, walang panunumbat yan, mga kapatid. Talagang masasabi po nating enjoyable. Okay, paborito ni Ate Lina. The blessing of the Lord
Sabayan nyo para, kasi yan lang naman ang memory verse ni Ate Lina. Medyo, sabayan po natin. Ready? Ano raw ang totoong nagpapayaman? Blessing ng Panginoon. Kaya ang lahat ng bagay na meron tayo, pag sa Diyos nang galing, malalaman mong sa Diyos nang galing yan pagka may dulot na satisfaction sa'yo. Dami-dami mo ng pera, pero wala ka pa rin kasiyahan, hindi ka blessed. Ang totoong bless, yung kahit simpleng bagay na ibinigay ng Diyos sa'yo, ba magtataka ka, bakit ang saya-saya ko dito sa ibinigay ng Panginoon sa akin? Di ba? Bakit tuwan-tuwa ako? Dito sa, yung iba para maging masaya, pajero eh. Pero ako kahit padjakero, masaya pa rin ako, di ba? Alam niyo yun, yung pinapadyakan para umandar? Padjakero ang tawag doon. Ngayon, kung kailangan mong tadyakan para tumakbo yan, tadjakero ang tawag dyan. So, ang ibig ko pong sabihin, ang i-evaluate nyo, yung bang bagay na meron kayo, nagdadala ba sa inyo? Sa satisfaction? Kung marami na kayo and you still want more and craving for more, na talagang hindi mo naaabot yung level nung hindi ka pa rin blessed. Kasi pagka blessing ng Panginoon yan, ang sabi po, yun ang talagang nagpapayaman and He added no sorrow with it. Ano sa palagay niyo po? Natutunan kaya natin ngayon kung paano tayo matututo? May binigay na exhortation, merong halimbawa na po pwede nating sundan, at meron pong encouragement. So, tatlong bagay po, instruction, influence, and incentives. Tayo po tayong lahat. Nakayuko at nakapikit ang bawat isa, katulad ng nakagawian po natin sa church. Pero hindi bilang routine and mechanical na ginagawa natin. Kundi every time na kinausap tayo ng Panginoon, every time na naliwanagan tayo, every time na gusto ng puso nating tumugon, anuman ito, kayo ng Diyos ang nagkakaalam, atin pong iwanan ang ating lugar, punta tayo dito sa altar, and then, kung may dapat ihingi ng tawad, hingi tayo ng tawad sa Diyos. Kung meron dapat pasalamatan, pasalamatan po natin sa Diyos. Kung meron pong mga tugon, so ipahayag natin sa Diyos. Kung meron pong dapat hingin po natin sa Diyos. Yan po ang godly attitude. Yung bang matuto tayong tumugon sa bawat pagkakataon na kinakausap tayo ng Diyos. I need this message. Very clear. Very true. Hindi po magsasawa ang pastor ninyo na magturo. Sapagkat naniniwala ako na yun po ang trabaho na ibinigay ng Diyos sa mga pastor. Sige po, a good opportunity for you to talk to God and to tell God, Lord, this message is clear to me. Thank you for talking to me, Lord. Sige po. Aming Ama, Diyos ng makapangyarihan sa lahat, muli po kami nagpapasalamat sapagkat kami po'y pinagpala sa kalagayang kinausap mo po kami sa pamagitan ng mensahe. Lord, please, give us grace and give us strength para ma-apply po namin ang mensaheng ito. Salamat po sa ibinigay na exhortation ni Apostol Pablo patungkol po doon sa kahalagahan ng harmony. Yung pong pagtutulungan, yung pagkakaisa, pagtutulungan, yung pong kasiyahan, kagalakan, at mabuting patotoo. Dakilan Diyos, salamat din po sapagkat pinaalalahanan mo kami patungkol doon sa impluwansya na dapat naming mas bigyan ng atensyon. Kung ano yung impluwensyang dapat iwasan at impluwensyang dapat naming tularan. Yung mga natutunan, yung mga tinanggap, narinig at nakita, sa mga ginamit mo dakilan Diyos, yun po ang magandang aming sundan. At salamat din po sa encouragement
na wala po kaming gagawin dakilang Diyos na mababaliwala, na mawawala ng kabuluhan. Katulad po ng ginawa mo sa iyong lingkod na hindi po makakakanlong sa katotohanan na wala pong nasayang sa aking naging pagpapasya. Manapa, pinagpala mo po ang aking buhay. Enjoying so many incentives in my life, Heavenly Father, and expecting na sa pagharap namin sa iyo, gaya ng sinabi ng iyong salita, ng lahat ng gawa namin ay hindi po mawawala ng kabuluhan sapagkat hindi ka po liko para hindi mo gantimpalaan ang aming mga pagpapagal. Dakilang Diyos, patuloy mo pa pong palugawin ang church na ito. Patuloy po na sa puso namin, lagi po maging bukas kami sa mga ituturo mo, Panginoon, sa mga matututunan po namin. Igawad mo po ang iyong basbas at ang iyong pagpapala sa bawat isa sa amin. Ito po, Diyos, ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Go back to your seat, please.